Okay, so live na po tayo. Okay, so our topic for today is fundamentals of algorithm. Ano po ba yung algorithm na tinatawag? Okay, so algorithm. Ano po ba yung algorithm? Okay, so dyan sa libro o sa module nyo, meaning ang algorithm is a set of rules. Okay, nasusundan? A set of rules or procedure to solve a question or task. To solve a task. Okay, so task po yan. To solve a procedure, to solve a question, uncertainties or task sa computer. Okay? So ganoon din po sa atin, meron din tayong algorithm. Sa pamumuhay natin, meron din tayong algorithm. Kung paano tayo maging electrical engineer is dapat we have to set the rules or procedure na susundan natin para maging inengineer po tayo electrical. Okay? So that is the step-by-step procedure to solve a certain task. To solve a certain task. A certain task. Yun po. Yan po yung algorithm kung sa computer. Kasi yung computer step-by-step po yan siya mag-solve. Hindi po pwedeng isolve na yan ganito. Ganito na nangyari dyan. No, hindi. Yung computer using algorithm is magsosolve po yan siya step-by-step procedure. Okay? So next, ano yung mga algorithm natin dyan? Yung mga symbol sa flowchart. Shapes. Ano yung mga shapes natin dyan? Shapes. Flowchart. Okay. Ano yung mga shapes sa flowchart? Shape natin sa flowchart. Ano daw? Ito. Oval. Ano yung ganyan? Anong shape yan? Ano ilalagay dyan? Ano daw ito? Process. Meron kang ganyan? Process. Ha? Yon, process. Process. Meaning, sa rectangle na to, yung process, nandito po yung formula. Formula po ilalagay dyan ha. Formula ang ilalagay dyan. Formula ang ilalagay dyan. Next. Ito yung mga importante na ano. Ito. Yan yung mga importante dyan. Ano yan? Yung diamond. Decision. Decision. Decision, sir. Decision. Nandyan, decision dyan. Sa decision, dapat ang ilalagay mong tanong is answerable by yes or no. Yung tanong dito, yung question dito is answerable by yes or no. Ang ilalagay mo dyan na question. Okay? Yung question mo dyan sa decision, kasi maglalagay ka na ng question sa decision. Maglalagay ka dyan ng tanong na dapat answerable by yes or no. Okay? Yun yung mga importante. Ano pa? Yung ganito, ano ito? Yung ganyan. Ano yung ganyan? Yan, ano yung ganyan? Input, sir. Input and output. Input, tsaka Input or output. input or output. Pwede ka rin mag-print. Yan. Input or output. Okay? Tapos, ano pa? Eto, ano ito? Yan. Ano yan? Araw. Arrow. Meaning sa arrow, yung direction ng flow. O, direction of flow. Kung saan pupunta at saan hihinto. Okay? The direction of the flow. Okay na? So, yan na po yan. Next. Sa algorithm natin ito, magsasolve po tayo ng mga math problems
at lagyan po natin ng algorithm. Okay? So next is, alam nyo na yan, nandiyan na sa module. Next, ito na siya. Draw the flowchart. Ano ba yan? Flowchart diagram of the given problem. Ayan. Given problem. Ang problem po natin ay find the three consecutive, add integers whose sum is, add integers whose sum. Sino ba nagsusulat-sulat na yan dyan? Huwag kayong magsulat dyan. Ano ba yan? Yung sulatan, yung screen natin. Ano naman kayo? Dulabin. Ikaw talaga dulabin. Sulatan kita dyan eh. Pasulatan kita dyan kay Andre. Add integers. So, say for example, 17 plus 19 plus 21. Tama ba? 17 plus 19 plus 21, 57. Plus 2, 19 plus 2. Oh. 57. Yun ang tanong. Find the three consecutive odd integers whose sum is 57. So ano pong gagawin yan natin? Ang gagawin po natin yan, isosolve po muna natin. Isosolve natin kung paano yan. Okay? So mag-delete tayo rito. Let X, palagi na lang yan si X na yan, hinahanap. X is the first number. Yun yung naunang number. Next. Y. Oh, sabihin na lang Y. Y. Kung si X ay first number, kasi yung mga add integer na yan, halimbawa, add integer, 1, 3, 5, 7. Meron silang alin? Common, ano sila? Meron silang common difference na 2. Napansin nyo? So, ibig sabihin, ang second number is X plus 2. Yun po ang second number. Second number po yan. Next, ang third number is X plus 4. Yun po ang third number. Bakit po nagkaganyan? Bakit po nagkaganito? Ganito po yan. Halimbawa, ang number natin ay 3. Ano sunod sa 3? Ano sunod sa 3? 5. Sunod sa 5? 5. 7. 7. Sabi dyan, kung ang first number ay 3, ito si X, X si 3. Ibig sabihin, itong 5 na to, yun yung second number. So ano nangyari kay X? Ano dinagdag natin? Di ba? Nag-X plus 2. Nakita? X plus 2. Tama? Tama? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yung third number na 7, di ba dinagdagan lang natin ng 4? Kasi 3 nga si X eh. Kung 3 plus 4, ano sagot? 7. So nagkakaintindihan. So yun po ang pattern. Ibig sabihin, ito po yung rules. Ito po yung principle. Okay? So naintindihan? Naintindihan nyo? Naintindihan nyo na? Yes, Sir. Saan nyo? So, ang unang gagawin po, maglalagay po tayo ng input.
Ito na po siya, input. Kasi nasolve na natin eh. Meaning, kung solve na natin ito, ano mangyayari? X, kasi sum. So, x plus 2 plus, kasi i-add lang natin, ibig sabihin, i-add lang natin x plus 4 is equal to 57. Yun po yun, equal to 57. Yan. Now, ilang x po yan? Andre, Mapisa, nasaan ka na? Mapisa. Mapisa. Sir. Yes, sir. Oh, ano nasagot? Ilang x yan? 3, sir. O, di 3, ano to? 3x. 3x. Okay? So, ang sagot Yes, mo sir. 3x. 3x. Yung constant, 2 plus 4 plus 8, sir. 6 equals to 57. 7. Yan, simplify mo na. So, magiging 3x equals to 57 minus 6. 6. Sunod, 3x equals to 51. 51. Next, x is equals to 17. ha? 17. Teka lang. So, x is equals to, yung formula natin is 17. 51 17. over 17. 3. over 3. over 3. 3. Yeah. 3. Tingnan natin. Tama? Yan yung formula natin. Tama. Now, sabihin natin si 51, then let 51 kasi ang sagot dapat dito yung ano eh. Sum is 57. So pwede rin tayo nga one input lang dito. Buksan niyo yung ano niyo, video niyo. Let 51 is equals to let 51 is equals to 8. Okay na? Nag-let na lang tayo ng 51 is equals to A. Nag-let tayo ng 51 is equals to A. Okay na? Nag-let lang tayo. Nilet lang natin. Kasi gagawa nga tayo ng Flowchart. Input. flowchart ang pinapagawa eh. So kung one input lang, halimbawa one input lang pinapagawa sa atin, so flowchart. Ito na yung flowchart natin. Flowchart, nasaan na? Yan. Ano ba yan? Flowchart. Ano ito? Yan. Diyan. Yan. Diyan. Yan. Yung flowchart natin. Ano yan? Input, output. Input at output, sir. Mali. Input agad. Ito pa pala yung bilog. Ano yung ganito? Start. Start at end. Lagyan natin start. Start. O, yan si start. Start. Next. Next is yung arrow. Laki namang arrow nito.
Wala na na. O yan, ganyan lang. Tapos next, yung input. Mag-input tayo. So, input. 57. Hindi. Kasi ang input natin dito ay hindi natin alam. Kasi hindi naman natin alam eh. Kumbaga, gawa natin ng formula yung computer. So yan, gagawin natin input. Lagay mo lang. Input. 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 Output. A. Ibig sabihin, input A, kung anong number. Input A. Ibig sabihin, isusulat mo yung kay A, pipindot ka lang ng A. Yung A, input A, ibig sabihin ng input A, input a number. Any number. Kasi isa lang eh. Sunod, tapos, pupunta na ngayon siya kay Process. Formula. Pa-process na siya. Ito na, rectangle na siya. Ipa-process siya. So, anong formula ilalagay natin dyan? Ayan na siya. Anong formula ilalagay natin dyan? So, ang formula nating ilalagay dyan ay ito. Yan ang formula ilalagay natin. Tama? So, yan ang formula ilalagay. Yes, sir. Tingnan natin. X is equal to X is equal to yung 51 over 3. hindi 1 yung over 3. ang ilalagay natin. Ang ilalagay po natin dyan ay si A. Okay? Si A po, yung in-input natin dito, papasok siya dito kay process. Ipaprocess niya yun. Tama? Divided by 3. Ayan po, ando. Ang pangit. Pangit na sulat. Okay, laki-lakihan natin. So, A divided by 3. Ibig sabihin yun na siya. Nag-input, halimbawa, nag-input ka ng 57. Pag input mo ng 57, yung 57 na yun, i-divide sa 3. Tama? Tapos, sana naman pupunta? Lumabas na si X ngayon. Let dito sa X, sabihin natin ito yung B. Ito yung second number is B. Yung third number is C. Okay na? Nakuha? Basta yung second number is B, nilagyan ulit natin ng B. Third number is C. Next. Ano lalabas dito sa process na ito? Ano lalabas dito? Sino lalabas dito? Sino lalabas? Sino? Decision. Decision, sir. Ito. Decision. Hindi, division. Sino ang lalabas dito? Yung pumasok dito ay si A. Tingnan niya, pumasok dito si A. So, ibig sabihin, lalabas siya rito si A, papunta siya rito sa formula. Ngayon, si A na to, may value na yan. Pa-process niya itong formula. Sino lalabas dito? B. Output. Output. Sino ang lalabas? Output, sir. 51, sir. Si X 51. ang lalabas dyan. Si X ang lalabas yan kasi ipaprocess ni A kung ano yung A mo. Si X ang lumabas. Ngayon, nag-introduce tayo ng B. Nakita niyo yung B. So, B daw, si B daw ay equal kay X plus 2. Ayan na. Second number mo na yon. Oh, kasi pumasok dito. Sino ang papasok dito? Si X ang pumasok dyan. Lalabas dito. Sino ang lalabas? Sino ang lalabas? Si C. Si B. Ayan. Si Si sir. lalabas. Si X ang lalabas dyan. Si B ang lalabas dyan. Ngayon, nag-introduce na naman tayo ng another process. Si C daw ay si B plus ano na? Ano? 4, sir. Plus 4. B plus 4 ba? Hindi. B plus 2. 2. Kasi may B na eh. Okay na. Oh. Kuha na. Tapos,
dito, nandyan ang desisyon. Ayan na yung desisyon. Okay na. Dito, pwede mo to lagyan dito. Ibig sabihin yan, pag may araw ng ganyan, sino ang papasok dito banda? Sino ang papasok dito? Sino ang papasok dito banda? Si A. Si? A. Si X. Si X ang papasok dyan. Halimbawa, dito, may araw pa rin dito. Sino papasok dyan? X. Si B. Si B. Oh. Itong araw. C. C. Sino papasok dyan? C, sir. C, sir. C. C. Desisyon ito, desisyon. Desisyon po ito, di ba? Nga, maglalagay tayo ng tanong na desisyon na answerable by yes or no. Is X plus B plus C equal to 57? Equal ba sa 57? Equal ba sa 57? Question mark. Nag-question mark tayo. Naglagay tayo ng question mark. Yun na. Dito na. Di ba may yes or no pa yan? Kasi, sabi nga, ito raw ay decision making. So, halimbawa dito. Diba yan? Yes. Halimbawa, ang sagot natin ay yes. Equal sila. Yes. So meaning, lalabas dito. Sino ang lalabas dito? Sino ang lalabas dyan? Sino ang lalabas dito? Yes. Sino ang pumasok dito? X. Oh, X, sir. B at X. Sino ito? X, B at C, sir. B. Sino dito? Si C. Sir. Sino ang papasok dito ngayon? X, B at C. So, print. Ilagay natin dito. Print. Yan lang. Print. Ibig sabihin, papakita na ng computer. Print. X, B, C. Yun na. Print X, B, C. Ayun na. Nasolve mo na yung integer na yun. Okay na. Print X, B, C. Next. How about kung mali tayo ng input dito? Halimbawa, mali tayo ng pag-input kay A. So, ang lalagay natin dito, halimbawa, no. Halimbawa, no. Halimbawa, no, hindi po sila equal. So, no, papasok ka ngayon dito, babalik ka rito kay start. Okay? So, nakuha. So, yan po yung algorithm. Ulitin natin. Kulay-pula. Find the three consecutive odd integers so sum is 57. Ayan, sum is 57. Yung technique dyan, sabi ko nga, kung odd integers, common difference is 2. So, ibig sabihin, yung first number mo ay X. Yung second number mo ay X plus 2. Third number mo ay X plus 4. Or yung third number is B plus 2. Okay na? Or B plus 2. Kasi yun si C. Ngayon, sinolve na natin. Ito yung key equation. X plus 2 plus X plus 4. So, magiging 3X plus 6 equals to 57. So, ang formula po natin, ito ang nagiging formula natin. Now, yung 57 na po na yan, gawin natin unknown. Yun po ang input mo dyan. Yun po ang i-input po natin dyan. So, ibig sabihin, 51 po ang i-input natin para magkaroon tayo ng X, B, tsaka C na sagot na equal sa 57. Nakuha nyo? So, dito naglagay ako ng let 51 is equals to A. Ibig sabihin, pag nandito na to sa program nyo,
Ibig sabihin, yung mag-input, input mo lang si A. Any number kay A, input mo kay A. Any number, input mo kay A. Halimbawa, in-input mo ay 51. So, nag-input ka rito ng 51. So, si 51, papasok siya ngayon dito. So, another process na naman. Ito yung process. So, ibig sabihin, 51 divided by 3. So, 51 divided by 3, yun po si X. So, ang lalabas po 51 divided by 3, ang papasok po siya dito, papasok po siya dyan ay 17. So, ibig sabihin, yung pumasok dito ay si X. So, ibig sabihin, pumasok dito si 17 at ito pumasok dito si X pa rin. So, ibig sabihin, meron na ritong 17 na pumasok. May 17, nag-aantay pa. Tapos dito, 17 plus 2, ang sagot po rito ay letter B. Yun po si 19. Papasok siya ngayon dito si 19. Tapos dito, pumasok ulit si 19. Dito, pumasok si 19. Isosolve niya. So, 19 plus 2. So, lalabas si C. So, 19 plus 2, papasok dito si 21. Okay? Ngayon, ang mangyayari, nagtanong ka. Pumasok na sila. Is X plus B plus C equal to 57? So, dalawa lang kasi, sa computer kasi, ang alam lang ni computer ay dalawa. It's either yes or no. So, pag yes, kasi equal naman sa 57 yan, yes. So, lalabas dyan sa computer mo, X, B, tsaka C. And then, dito sa arrow, nandito, nakalagay dyan, may bilog pa, N. Ilalagay mo po, yan yung kulang nyo, N. May N po dyan. Pag no, balik ka uli dito. Balik ka uli dito sa my start. So, ibig sabihin, mag-i-input ka uli dito ng panibagong number. Okay? So, isang number lang po ang input natin. Okay na? So, nagkaintindihan? Nagkaintindihan? Yes, sir. Assignment. Ganito assignment. Assignment nyo na. Assignment. Ito assignment nyo. Draw the flowchart diagram of the following. Yan. Number 1. Yan, dalawa lang. Find the 3 consecutive integers whose sum. Consecutive integers naman whose sum is. Yung madali lang is. Ano yung 3 consecutive integers? Halimbawa, $156. 156. Ayan na. 156. Next, dalawa lang. Siguro mga dalawa. Next, number 2. Find the 4. Pwede naman yan. Consecutive. Even integers whose sum is. Whose sum is. 4 naman yan. 4 consecutive even naman. Number 1, rancher even dun or to walang even yung consecutive, hindi naman kasi sinabi. Sa number 1, hindi naman kasi sinabi kung add or even. So, ibig sabihin, consecutive number lang siya. Ang consecutive number po ay 1, 2, 3, 4, 5. Nakuha. Yung add is 1, 3, 5, 7. Yung isa naman, okay, sir. Thank you. okay na, nakuha na. Sige.
So ito po yung assignment number 3. Okay? So sagutan nyo po ito at ipasa doon sa Google Classroom. Okay? Sagutan nyo po at ipasa sa Google Classroom. Sa next naman na discussion is yung may mga square naman na yan. Yun naman ang lagyan natin ng flowchart kung paano maglagay ng flowchart dyan. Okay? So bibihira lang to, hindi naman to tinuturo talaga to sa mga ganito. At least kami na humawak, yung mga engineer na humawak, ganito talaga yung problem yung pang-engineering. Okay na? So thank you for listening and God bless us all. Doon na lang po sa Google Classroom, okay? So ingat COVID po, iwas COVID po at God bless us all.